Mga kapuso, panoorin niyo po itong balitang ito mula sa Inglaterra. Isang lalaki, pinigilan ang magnanakaw ng mga takas. Kuwang-kuwa pati sa kamera ng closed-circuit television o CCTV ang eksena. Nanutok ng baril ang suspect. Ayan, kitang-kita, nakadilaw mga kapuso. Pero napaurong siya ng sugurin at hatawin siya ng lalaking, ito makikita niyo mga kapuso. Ayan na yung lalaki na nakadilaw din niya. Ayun oh, pinalo pa. Alam niyo yung lalaking namalo, yan, rugby player yan. Dumating kalaunan ng mga pulis at nahuli ang suspect. Ilang beses na pala siyang nagnanakaw sa mga tinatawag na mga betting shop o yung mga tayaan. Peki pala yung ginamit na baril ng magnanakaw. Nasentensyahan siyang makulong. Pinuri naman ng pulis at pinigyan pa ng pabuya ng hukom o ng huwes yung bayaning lalaki na rugby player pala mga kapuso. Babala po mga kapuso, Marcela, na ibabalita namin sa inyo. May isinilang pong sanggol sa lungsod ng Valenzuela na walang skull o bungo. Hindi po inabot ng isang araw ang buhay ng sanggol. Humingi ngayon ng tulong ang kanyang pamilya. Nakatutok si Ian Cruz. Exclusive. Hirap sa paghinga ang kasisilang na si Baby Angeline na natansya ng GMA News sa bahay ng kanyang kaanak sa Pasong Balite, Barangay Marolas, Valenzuela, pasado alas 11:30 ng gabi. Ang mukha niya halos nangingitim na rin. Alas 9:30 ng umaga kahapon nang isilang na walang skull o bungo si Baby Angeline kaya naka-expose ang kanyang utak. Sa lying-in clinic kung saan ang anak ang ina niya si Arlene, sinabi na raw agad ng komandrona na wala ng pag-asang mabuhay si Baby Angeline. Pinapirma po yung asawa ko na kahit ano daw mangyari, wala daw silang pananagutan. Opo. Diyan sa lying-in. Pero sa kagustuhang madugtungan pa ang buhay ng sanggol, dinala pa sa PGH si Baby Angeline. Pero doon daw, tinapat na rin ng doktor ang mga nagdala sa sanggol na wala na itong pag-asang mabuhay ng matagal. Nung dalhin po namin sa PGH, nung makita po ng doktor na wala na nga po siyang scalp, isinabi rin po na wala na rin po silang magagawa. Kung ilalagyan pa po yun ng dextrose, masasaktan lang yung bata. Pero wala rin daw po. Hindi rin daw po siya tatagal. Plano sana naming samahan sa isa pang ospital si Baby Angeline, pero lumala na lalo ang kanyang kondisyon. Sa tindi marahil ng hirap, iniunat nito ang mga bahagi ng kanyang katawan. Eksakto alas 12 ng hating gabi o matapos ng 14.5 oras, binawian na ng buhay si Baby Angeline. Galit na galit ako sa sarili ko kasi po wala po akong nagawa sa anak ko eh. Humihiling ng tulong ang pamilya Jose para mabigyan ng marangal na libing ang kanilang pumanaw na anghel. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Bukas pa ang birthday ni Jeneline Mercado pero nagkaroon na siya ng advance celebration. Ang mga fans na dumalo sa pagdiriwang, bakit kaya kinilig? Alamin natin sa chika ni Aubrey Carampel. Pinili ni Jeneline Mercado na i-celebrate ang kanyang birthday sa pamamagitan ng isang fans day at mini concert. Isa sana si Dennis Trillo sa special guest ni Jeneline pero hindi ito nakarating. Pero sa pamamagitan ng phone patch, binati ni Dennis si Jen na labis na ikinakilig ng fans. Hi! Hello! Kumusta ka dyan? Okay naman. Ayun, nakatulog ako kaya hindi kita na message na medyo ayun ako, naging feeling ako sa buti na lang. Ben, naka-speaker ka. Halos magkasunod ang birthday ng napapabalitang exclusively dating couple. Birthday ni Dennis noong May 12 at bukas naman May 15 ang birthday ni Jeneline. Pero wala raw silang joint celebration. Inusisa na lang namin kung ano ang ibinigay niyang gift kay Dennis. Simple lang. Simple lang. Sino pa? Makikita ba namin? Wala ba? Yan, text nyo lang. 462. Saka ito, nilibigay sa itablado. Hindi ko alam. Ayaw nang masyadong magbigay ni Jeneline ng detalye tungkol sa relasyon nila ni Dennis. Nadala na raw kasi siya sa kanyang past relationships. Oo naman. Okay, Parang wala na tayo pinagkakaroon. ginagawang mag-aaway, alam. Thank you, congratulations. Alam. Parang hindi Thank you so much. habang tumatagal, lalo mo nakikilala yung isa't isa, Hi, hi. mas ganda pa rin.
Happy kami. Peace of mind naman ang isa sa kanyang birthday wish at sana raw tumigil na ang mga nang-iintriga. Last week lang inintriga ang pangalan ng kanyang anak na si Alex Jazz na isinunod raw sa pangalan ng umano'y ex ni Jen na si Andre Felix. Aminado si Jen na labis siyang naapektuhan dahil nadamay raw pati ang kanyang anak. Kawawa yung bata na parating pinag-uusapan. Kung gusto nilang may maagrabyado or gusto nilang may talagang Thank you. may gusto Ayan na, dito naman sa iba. sirain. Sino ba gusto? Huwag na yung pamilya ko. Lalo na huwag na sa iyo. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. May chika pa ako mamaya, huwag BBTU. Mel? Salamat, Pia. Kausapin po natin ngayon si re-electionist Senator Bong Revilla sa pamagitan ng virtual screen. Live po siya mula sa Ayala, Alabang. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Good evening, Tita Mel. Congratulations na po ang aking pambati sa inyo mula po sa 24 oras. Kahit alam namin, malamang-lamang bukas pa daw kayo maproklama. Is that correct? Yeah, that's true. Around 2 p.m. Senador, consistent, top-notcher kayo sa lahat ng tali. Ano ho ang reaksyon ninyo dyan? Well, unang-una po nagpapasalamat ako sa mga tao na nagtiwala at patuloy na pagmamahal, suporta nila binigay sa akin. Ano? Up to this point in time, hindi po ako makapaniwala na tayo talagang number one. Kaya hanggang ngayon, Cloud9 pa rin. Oy, ang inyong misis, si Lani Mercado, balita namin is also doing well and will very soon also become the congresswoman ng 2nd District ng Cavite. Sir, yan, meron ba kayo nakikita pagbabago ngayon sa pamumuhay ninyong mag-asawa? Ngayong dalawa na kayong mambabatas. Well, wala naman dahil ever since naman talagang katulong ko na siya sa lahat ng bagay na ginagawa ko, no? So, ang adjustment na lang nito, siguro siya sa Kongreso at ako naman sa Senado. Actually, magkakatulungan kami para doon sa pagpupush ng mga batas ko na isinusulong sa Senado. Siya naman ang counterpart ko sa lower house. Aha. Paano So, yung malaking career? bagay yun. Paano po yung career niya sa showbiz? Patitigilin niyo ba? Actually, patitigilin na natin siya. Patitigilin Magpo-focus muna siya sa trabaho bilang kongresista para matugunan natin kung ano pa yung mga pangangailangan doon sa aming distrito. Senator Bong, nagkausap na ba kayo ni dating Defense Secretary Gibo Teodoro mula nung nag-concede siya? Well, actually hindi pa. Hindi pa. Pero siguro one of these days mag-uusap kami. Aha. Ano po ang tansya ninyo ngayon na mukhang si Noynoy Aquino na talaga ang uupong Pangulo ng Bansa? Para po sa akin, ito na siguro yung panahon para sa lahat ng mga mapa-oposisyon, mapa-administrasyon, magkaisa para sa ating bayan. Dahil kung hindi magkakasundo po ang ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno, ang maapektuhan ay ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya yun po yung aking panawagan na sana'y magkaisa na. Kalimutan na yung kung anumang hidwaan in the past. Importante ngayon magkaisa para sa ating mga kababayang mahihirap. Senator Bong, nabanggit ko nga ho kanina, no, top-notcher, consistent kayo. Meron bang posibilidad na inyong ambisyonin yung pagiging presidente ng Senado pagdating ng panahon? Hindi ko po iniisip yon. Ang sa atin po, basta magtatrabaho lang tayo bilang senador at tutulong tayo para lalo natin mapaunlad ang ating bansa. Mula po sa amin sa 24 oras, congratulations po muli sa inyo at kay Lani Mercado. Maraming salamat po sa inyo, Senador Bong Revilla. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kapuso. Susunod! Sumiklab na naman ang karahasan sa Thailand. Ilang nagpoprotesta, pinaputukan. Mga campaign poster na nabaklas na ng MMDA. Yan o, gabundok na. At ang sagot ni Chris Aquino sa mga nananawagan at tuparin niya ang kanyang umano'y pangako na umalis ng Pilipinas.